Magandang gabi po, Sir Vince. Maging sa inyo na ring mga tagapakinig. Gusto ko po sanang magbahagi ng kwento sa inyo at sana po ay mabasa nyo. Ang lolo ko po ay isang manggagamot at antingero. Ayon sa lolo ko na si Lolo Basilio, ay nasa dugo na daw namin ang pagiging antingero. Dahil ang mga kanununuan daw namin ay mga antingero din. Kilala at iginagalang sa lugar namin ng aming pamilya dahil kay lolo. Bukod kasi sa mabuting tao ito, matulungin din ito sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Dahil nga sa antingero ang aking lolo, ay marami siyang hawak na anting-anting, mutya o agimat o kung ano-ano pang mga tawag doon. Dahil nga iba-iba ang mga itsura at hugis nito. At depende na rin sa bisa ng mga ito. Bukod sa kanya, ay siya lang ang nakakakita ng mga anting-anting na ito. Dahil ayon na rin kay lolo, ay hindi ito dapat ipakita kahit kanino man, kung hindi naman kinakailangan. At bawal na bawal din daw yung ipagyabang o gamitin sa masama. Dahil kung magkagayon man, ay magkakaroon ito ng hindi magandang kapalit. Maraming kaalaman si lolo sa mga agimat o anting-anting na nagagamit niya sa pagtulong sa kapwa. Pero dumating ang araw na sinubok ang kanyang kaalaman sa paggamit ng mga ito nang makatunggali niya ang isang dayong hukluban sa lugar namin. At iyon, si Aling Marta. Isang matandang hukluban si Aling Marta. Simula nang mapadpad siya sa lugar namin, ay nagkaroon na ng kinatatakutan ang mga residente rito. Paano kasi kapag nagkakaroon siya ng kaalitan, kung hindi magkakasakit ng malubha, ay hindi naaabuti ng kinabukasan. Katulad sa nangyari kala Tatang Sevio at Aling Itang na minsang nakaalitan ni Aling Marta. Si Aling Itang ay nagkaroon ng mga sugat sa buong katawan, pati na rin sa mukha. Hindi lang raw basta sugat ang mga iyon, dahil nagnanaknak ang mga yun. At mula sa malalalim na sugat na yun, ay lumalabas doon ang malalaking uod. At kalaunay binawian din ito ng buhay. Habang si Tatang Sevio naman ay naabutan na lang na wala ng buhay sa kanyang silid. At walang makapagsabi kung ano ang kinamatay nito. At simula noon, ay pinakaiwasan na ng marami si Aling Marta. Sa takot na sila naman ang makaalitan nito, usap-usapan din sa aming baryo na isang bayarang mangkukulam ang nasabing matanda na siyang nilalapitan ng mga taong may gustong paghigantihan. Ayon kay Lolo Basilio, ay hindi lang basta ordinaryong mangkukulam si Aling Marta, kundi isang hukluban. Ayon kay lolo, ang mga hukluban daw ay mas makapangyarihan kesa sa mga mambabarang at mangkukulam. Dahil mas malawak raw ang kaalaman ng mga ito sa karunungang itim. At may kakayahan daw ang mga itong kumitil ng buhay sa isang kumpas lang ng kamay. Minsang may lumapit kay lolo para humingi ng tulong niya. Kasama nito ang anak niyang lalaki na nagdidiliryo sa taas ng lagnat at nagsusuka ng kung ano-anong mga bagay. Tulad ng mga halaman, tuyong dahon at mga talulot ng bulaklak. Hindi naman nagdalawang isip si lolo na tulungan sila. Agad niyang pinatuloy ang mag-ama para magamot ang binata. Ayon kay Lolo Basilio, ay binarang ito. Gamit ang dalawang mutya, ay ginamot nito ang binata. At ilang sandali lang, ay humupa na ang pagsusuka nito at mataas na lagnat. Abot-abot ang pasasalamat ng mag-ama kay Lolo Basilio. Babayaran sana nila si lolo, pero hindi niya ito tinanggap. Sa halip ay binigyan pa ni lolo ng pangontra ang binata.
para hindi na ito muling mapinsala ng hukluban. At sigurado si Lolo na si Aling Marta ang may kagagawan sa nangyari sa ginamot niyang binata. Anya, siguradong may nagpagawa sa kanya nito kapalit ang malaking halaga. Kinabukasan, pagbukas ni Lolo ng bintana ng bahay, ay natanaw niya sa labas ng bakuran si Aling Marta at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya na animoy nagbabanta. Maya-maya pa ay umalis na rin ito. Malamang daw ay nalaman na nito na siya ang kumontra sa ginawa niyang pambabarang sa binatang tinulungan niya nung nakaraang araw. Dahil malawak din ang kaalaman ng aking lolo sa panggagamot, ay siya na rin ang takbuhan ng mga taong may hindi maipaliwanag na sakit na madalas ay dulot ng barang o kulam, na hinihinala ng marami na si Aling Marta ang may kagagawan. Nang dahil doon ay nanggalaiti sa galit ang nasabing matanda sa kanya, hanggang isang araw ay galit na galit itong sinadya si Lolo sa aming bahay. Tigilan mo ang pakikialam sa akin kung ayaw mong matikman ang galit ko, pati na ang buo mong pamilya. Asik ni Aling Marta kay Lolo. Sa halip na masindak, ay kalmado lang na nagsalita si Lolo. Kung ako sa'yo, Marta, itigil mo na ang ginagawa mong kabulastugan, lalo na sa mga wala namang atraso sa'yo. Hindi ka ba nababahala na buhay ka pa ay sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno? Dahil sa sinabing iyon ni Lolo, ay lalong nagalit si Aling Marta at nagbanta na sa araw ding iyon ay may mangyayaring masama sa kanya at sa buo naming pamilya. Hindi naman nababahala si Lolo dahil napaghandaan na daw niya kung ano man ang maaaring gawin ni Aling Marta. Lahat kasi kami ay nabigyan na ni Lolo ng pangontra sa bagsik ng kapangyarihan nito. Maging ang tahanan namin ay nalagyan na rin ng orasyon ni Lolo laban sa kapangyarihan ng matandang hukluban. Kaya naman lumipas ang buong maghapon at buong gabi na walang nangyaring masama sa amin. Gayunpaman, nanatiling alisto si Lolo. Batid kasi niyang hindi titigil si Aling Marta hanggat hindi nakapaghihiganti sa kanya. Habang lumalaon, ay parami na ng parami ang pineperwisyo ng matanda sa lugar namin. Kaya maraming tao na rin ang nakiusap kay Lolo na tulungan silang mapalayas ang matanda sa lugar namin. Dahil nga sa dami na ng reklamong natatanggap ni Lolo laban sa matandang hukluban, kaya sinadya na niya si Aling Marta sa tahanan nito para sana pakiusapan nito na tigilan na ang paghahasik ng kasamaan sa lugar namin. Pero sa halip na makinig, ay nagmataas pa ito at hinamon pa nito si Lolo na makipagtunggali sa kanya para daw malaman kung sino ang mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Hindi na lang daw kumibo at nakipagtalo pa si Lolo kay Aling Marta at nagpasya na lang na umuwi. Pero pagdating ni Lolo sa bahay namin, naramdaman na lang niyang unti-unti siyang kinakapos ng hininga. Hanggang maya-maya ay napahawak siya sa kanyang leeg na para bang may sumasakal doon. Lahat kami ay nataranta at hindi malaman kung paano tutulungan si Lolo Basilio. At ang mas lalong kinatakot namin ay nang umangat ang katawan ni Lolo mula sa sahig at parang papel na lumutang sa hangin. Isa pang kinasindak namin ay humampas-hampas pa ang katawan ni Lolo sa bawat dingding ng bahay namin. Nagsisigawan na kami sa takot at awa kay Lolo. Walang makapigil sa kanyang katawan.
dahil sumasama lang iyon sa paglutang at paghampas niya sa dingding. Hanggang sinabi ni tatay na sabay-sabay daw kaming magdasal at yun na nga ang ginawa namin. Kanya-kanya kaming humawak ng rosaryo at bumigkas ng panalangin. Ilang sandali ay tila nagkaroon ng lakas ang mga kamay ni Lolo na hawakan ang suot niyang medalyon habang bumibigkas ng mga salitang hindi namin maunawaan. Sa tingin ko, yun ang tinatawag na orasyon. Kahit magkaganon, ay hindi rin kami tumigil sa pagdarasal. Hanggang bumaba na ang katawan ni Lolo Basilio sa sahig. Agad din siyang bumangon. Pagkatapos ay lumuhod at idinipa ang mga kamay habang patuloy pa rin sa pagbigkas ng orasyon. Ilang sandali siyang ganoon ng ayos hanggang nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Ang akala namin ay mawawala na si Lolo ng mga oras na yun. Ngunit nabuhayan kami ng magkamalay na ito. Bagamat hinang-hina pa, makalipas pa ang ilang araw, ay nakarating sa amin ang balita tungkol sa nangyari kay Aling Marta na natagpuan na wala ng buhay sa mismong bahay nito. Ayon sa bali-balita, ilang residente raw ang nakatagpo sa bangkay ni Aling Marta matapos na makalanghap ng nakakasulasok na amoy mula sa bahay nito. Matapos nilang magsiyasat, ay noon nila nakita ang naaagnas at inuuod na bangkay ni Aling Marta. Palatandaang mga ilang araw na itong wala ng buhay. Sa kabila ng nangyari kay Aling Marta, ay wala ni isa man ang nalungkot sa pagkawala nito. Sa halip ay natuwa pa ang mga tao dahil sa wakas, wala na silang katatakutan sa aming lugar. Sa halip na sunugin ang bangkay nito, ay nagkasundo ang lahat na sunugin na lang ang bangkay nito sa pangamba na baka mabuhay pa ang nasabing matanda. Simula noon ay naging tahimik na muli sa lugar namin at si Lolo Basilio ay patuloy pa rin sa pagtulong sa mga taong lumalapit sa kanya. Malaki ang pasasalamat namin dahil hindi siya napahamak nung gabing iyon. Ayon kay Lolo, ginamitan siya ni Aling Marta ng karunungang hiram sa demonyo. Kaya nagawa nitong sirain ang orasyong pangontra ni Lolo. Kaya humina ang mga tangan niyang medalyon at mutya na siyang pumuprotekta sa kanya. Mabuti na lang raw at naroon kami na malakas ang pananalig sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Sa huli, mas nanaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Dahil ang kapangyarihan ng may kapal, kailanman ay hindi mahihigitan ng kahit anong karunungang itim o maging ang anting-anting man. Sa ngayon po, Sir Vince, ay wala na ang aking lolo. Matagal na panahon na rin ang lumipas nang mangyari iyon. Sa ngayon ay nasa 56 anyos na po ako. Ang mga agimat at mutya nito ay naipagkaloob sa aking tatay na hanggang ngayon ay tangan pa rin niya.